Hello? Cora, where are you? Iyon agad ang bungad ng sagutin ni Cora ang tawag mula sa kanyang kaibigan na si Trina. I'm heading to the office. Bakit ba kayo tawag ng tawag? Tila nagtataka niyang tanong dahil maging ang kanyang sekretarya ay kanina pa tumatawag sa kanya. Oh my gosh, Cora! It's all over the news. Hindi mo ba alam? Ang alin ba? May scandal ka. Nasa news ang mga Illanes at kung ano-anong mga sinasabi tungkol sa'yo. Ano? Inihinto ka agad ni Cora ang kotse dahil sa narinig. Anong skandal? Kinakabahan niyang tanong dahil wala naman siyang matandaang nasangkot siya sa kahit na anong iskandalo. Pumunta ka na sa office. Hinihintay ka ng sekretary mo. Actually, no. Lahat ng investors at board members ay naroon na. Papunta na rin ako. Binaba ni Trina ang tawag. Kaya walang nagawa si Cora kundi magmadaling pumunta sa kanyang kumpanya. Pagdating niya ay agad siyang sinulubong ng tingin ng mga empleyado niya. Maging ang sekretarya niya ay nagmamadaling tumakbo palapit sa kanya. Miss Cora, kanina ko pa po kayo tinatawagan. Wika ni Ann, ang kanyang sekretarya. Ano ba ang nangyayari? Halatang walang kaalam-alam si Cora sa nangyayari sa paligid niya. Gumuho po ang mga project ng mga Illanes sa Batanes. Which one? Yung commercial building po. Hindi naman yun under ng supervision natin Bakit nagkakagulo kayo? Napabuntong hininga na lamang si Ann bago nagsalita. Ay, tayo po ang supplier ng construction materials nila at ang tinuturong dahilan ng pagguho ng building ay ang mga materyales na pinadala natin. Ito po, panoorin niyo. Binuksan ni Ann ang TV. At pinanood nila ang pahayag ni Mr. Illanes, isang negosyante na naging kliyente nila. May kapabayaan ng CBC. Mahinang materyales ang pinadala nila, kaya gumuho ang building. Para sa mga biktima, huwag kayong mag-alala dahil makakatanggap kayo ng tulong pinansyal mula sa aming kumpanya. Pahayag nito. Kumurap-kurap si Cora at tila natauhan sa narinig mula kay Mr. Illanes. Si Cora at ang pamilya niya ang may-ari ng CBC Construction Firm and Materials, ang isa sa pinakamalaki at kilalang negosyo sa bansa pagdating sa construction materials. Ang mga magulang niya ay nasa ibang bansa, kung kaya't siya muna ang namamahala ng negosyo nila. Nasa conference room na po ang mga board members and investors. Hinihintay po nila kayo, and upon checking, papunta na rin po ang mga Illanes dito. Dugtong pa ng kanyang sekretarya. Nagdesisyon silang mag-meeting ng hindi ko alam? What the? I've already contacted Miss Trina and she's on her way na. Siguro better kung siyang magpapaliwanag to avoid any bigger conflict. Suwestyon ni Ann na ang tinutukoy ay ang kanyang kaibigan na si Trina na siya ring abogado nila. Kunin mo ang report ng transaksyon natin sa project na yon. Utos ni Cora na mabilis namang sinunod ng kanyang sekretarya. Tumayo si Cora at pumunta sa conference room. Doon ay nakita nga niya ang mga investors at board members ng kanilang kumpanya. Finally, Cora, what is happening? Tanong ng isa sa mga ito. It's all over the news. Sabat din ng isa. Good afternoon, ladies and gentlemen. To give you an answer, hindi ko pa alam. Direktang sagot ni Cora bago nagtungo sa kanyang pwesto. Anong hindi mo alam? Saan ka ba nanggaling? Sabi ko na nga ba, hindi maganda na ipagkatiwala ni Edo ang negosyo sa anak niya. Sa mga sandaling yun, ay nagsimulang magbulungan ng mga nakaupong investors na naroon. Para bigyan ko kayo ng kasiguraduhan, here is the report of the transaction sa project na yon. Nakalagay dyan na lahat ng materyales ay dumaan sa masusing proseso. All are high-graded, imported and well-built, kaya imposibleng basta na lamang gumuho ang building dahil sa mga materyales natin. Binigay ng sekretarya ni Cora ang folder na may laman ng report ng mga transaksyon nila at ng mga Illanes. Kasunod noon ay dumating na rin si Trina, maging ang mga Illanes. Miss Cora, tawag ni Mr. Illanes. Mr. Illanes, you're just in time. Anong nangyari, Cora? Maayos ang usapan natin. Bakit may insidenteng ganito? Ang boses nito ay tila mababakasan ng galit. Malinis ang lahat, maayos akong kausap, at nakita mo ang lahat ng reports na dapat mong makita bago simulan ang project.
Bakit kumpanya ko ang tinuturo mong dahilan ng pagbagsak ng building? What about the construction firm na in charge sa project? Nagsimula ang investigasyon at ang tinuturo ay ang mga materyales na pinadala mo. Marami ang naperwisyo, Cora, and I can't let it pass. And so I am, Mr. Illanes. Hindi ka pwedeng basta nalang maglabas ng statement at sisihin ang kumpanya ko sa kababayaan ninyo. Paiimbestigahan ko rin ang nangyari. At oras na malaman ko na hindi kumpanya ko ang may kasalanan, mananagot ka, Mr. Illanes. Are you threatening me, Miss Cora? Naglabas ka ng statement without my prior consent. At hindi ko rin alam ang tungkol sa incident. And now you are saying that I'm threatening you, Mr. Illanes? Ang kausap mo ay isang Cervantes. Sa uri ng pagsagot ni Cora, ay 6 kasing edad niya lamang si Mr. Illanes. Ngunit ang totoo, kalahati lamang ng edad nito ang kanya. Mayabang kang sumagot. Tignan natin kung saan ka dadalhin ang kayabangan mo. Buwelta ng Ginoo sa kanya. Ilang minutong nagtagal ang diskusyon nila sa loob ng conference room. At nang matapos ay nakita ni Cora ang pag-aalala sa mukha ng kanyang mga investors. Bakit nila sisisihin ang kumpanya ko? At saka bakit sila maglalabas ng statement ng hindi ko alam, Trina? Ani Cora, habang minamasahe ang kanyang sentido. Kasalukuyan silang nasa bar ng mga oras na yon. Kahit ako, nagulat. Sabi ko sa iyo huwag mo nang tanggapin ang offer. Kilala ko ang mga Illanes, Cora. Mahirap silang katrabaho. What should I do then? Hindi pwedeng malaman nila mom and dad na may ganitong issue. Ako na ang bahalang umayos. For now, keep the investors intact. Hindi dapat maapektuhan ang operasyon ng kumpanya dahil lang dito. Nasa maayos silang pag-uusap sa loob ng private lounge ng bar nang masulyapan ni Trina ang pamilyar na lalaki sa hindi kalayuan. Hindi ba si Theo yon? Napalingon naman si Cora sa bandang kaliwa niya. At doon ay nakita niya si Theo, na prenteng nakaupo habang diretso ang tingin sa kanya. Si Theo ay isang bilyonaryong matagal nang nagkahagusto sa kanya, ngunit hindi niya pinapansin. Kasing edad niya lamang ito at ang kumpanya nito ay kilalang kilala ng lahat. Alam na kaya niya ang nangyari? Tanong ni Trina. Malamang alam na. Masugid na tagahanga ko yan Siyempre lahat ng tungkol sa akin alam niyan. Tila padabog na sagot ni Cora, na tinawanan naman ni Trina. Sobrang ganda mo kasi. Tignan mo hanggang ngayon, patay na patay pa rin sa'yo. Oh my gosh, Cora. What if humingi ka ng tulong sa kanya? Umismid lamang si Cora sa sinabi ng kaibigan. Anong tulong naman? Sa lawak ng impluwensya niya, sigurado kong madali lang para sa kanya na isarado ang isyong kinakaharap ng kumpanya mo. What if? Tigilan mo yan, Cora. Ako mismo ang tatapos sa issue dahil hindi naman talaga dapat tayo sangkot doon. At isa pa, hindi ako hihingi ng tulong sa lalaking yan. Sagot niya habang ang kaibigan ay ngumiti at itinaas ang wine glass dahil itinaas din ni Theo ang kanya. Sabi mo nanunuksong tugon ni Trina. Hanggat maaari ay iniiwasan niyang makausap si Theo dahil naiinis lamang siya sa ginagawang pagporma nito. Ang binata ay hindi naman mayabang at kung magyayabang man ay ayos lang naman. Hindi maitatangging may malakas itong karisma sa mga babae. Bukod pa sa taglay nitong galing sa negosyo at yaman. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay naiinis lamang si Cora dito, lalo na kapag kinukulit siya nito. Dahil kung tama ang kanyang bilang, ay mahigit 5 taon na itong nanliligaw sa kanya. Kinaumagahan ay mas lalong tumindi ang epekto ng problema ng kumpanya. Hindi nakatulong ang paglabas ng statement ng mga Illanes. Lalo pat dahil mukhang nakukumbinsi ang publiko sa paratang nito sa naging kapabayaan ni Cora. Dahil doon ay nangangamba siya na baka makarating ang balitang yon sa kanyang mga magulang. Ito ang unang beses niyang maranasang makuha ang tiwala ng ama't ina niya. Kung kaya't ganoon na lamang ang kanyang takot na makarating ito sa kanila. Iha, alam ko ang kredibilidad mo, but I can't risk this project. Government project ito at hindi ako pwedeng pumalpak. Pero sir, wala pong kinalaman ng mga supplies namin. Under investigation na po ang issue. And I can assure you na malinis ang pangalan ng kumpanya ko. Paliwanag ni Cora sa kaharap niyang kliyente.
Ngunit nanganganib din itong umatras dahil sa nalamang problema. Umiling ang matandang lalaki. I'm sorry, Iha, pero hindi lang ako ang nagdesisyon nito. Nang umalis ang lalaki, ay napahawak na lang si Cora sa kanyang noo at saka mariing pumikit. Ngunit agad din siyang nagdilat ng tingin nang marinig ang isang pamilyar na tinig. What happened? Boses iyon ni Theo. Anong ginagawa mo rito? Mataray na tanong niya sa binata. May meeting din ako dito kaso wala pa. Nakita kita, so lumapit ako. Hindi ba't si Mr. Marasigan yun? Aniya saka umupo na lang sa upuang nasa harap ni Cora, na para bang magkasundo sila. Oo, siya nga. Anong nangyari? At bakit ko naman sasabihin sa'yo? Hamon ni Cora, habang si Theo ay nakatingin lang sa kanya na may hawak na kape. I guess you didn't close the deal, ha? Ngumisi ito, dahilan para lalo lamang mairita si Cora. Pwede ba, kung mangiinis ka lang ay umalis ka na? Ang dami ko ng problema, kaya wag mo nang dagdagan pa. Chill, kaya nga kita tinatanong para matulungan kita. Malumanay na sagot ng binata, na muling sinamantala ang pagkakataon upang titigan ng maamo at magandang mukha ng dalagang matagal na niyang hinahangaan. Humalukip-kip at nagtaas naman ang kilay si Cora dahil sa sinabi ng binata. Sa tingin mo ba hindi ko kayang solusyonan ang problema ko? Alam kong walang kasalanan ng kumpanya ko sa nangyari. Kasalanan ko ba kung palpak magtrabaho ang mga engineers nila? From what I heard, hindi lang si Mr. Marasigan ang mawawala sa iyong kliyente. There are 5 more, Cora, at lahat sila ay mga big clients mo. And also this issue. Plano ito ng mga Illanes para piratahin ang mga investors mo. Ano? Magkahalong galit at gulat na wika ni Cora matapos marinig ang sinabi ni Theo. Alam niya ang lawak ng koneksyon ng binata, kaya hindi siya nagdalawang isip na paniwalaan ang mga sinabi nito. Hindi ako papayag. Kung marumi silang maglaro, pues tatapatan ko siya. Kung kailangan mo ng tulong ko, tawagan mo lang ako, Cora. Hindi ko kailangan ng tulong mo o kahit na ng sino. Matapang na wika niya, ngunit ang tapang na iyon ay unti-unting nahaluan ng pagdududa. Matapos umalis ang 2 board members at ipagbili ang kanilang shares sa mga Illanes. 10% na lang ang lamang ng shares mo, Cora, at kapag nakuha pa iyon ng mga Illanes, ay mapapatalsi ka sa kumpanya mo. Nag-aalalang wika ni Trina pagkatapos pag-aralan ang mga datos. Maya-maya ay galit na sumigaw si Cora. Ano bang problema nila sa akin? Ang mga Illanes ay malapit sa pamilya nila, kaya't hindi malaman ni Cora kung bakit bigla na lamang siyang tatraydurin ng mga ito. Tinaon pa nila na wala ang kanyang mga magulang. Lalo siyang nagalit dahil sa ideyang baka sinamantala ng pamilya Illanes na siya ay mag-isa, dahil iniisip nilang mahina siya kapag wala ang kanyang mga magulang. Lumipas ang mga araw ay dumating na ang kinatatakutan ni Cora dahil ang shares ng isa pang board member ay ipinagbibili na. Gustuhin man niya iyong bilhin, ngunit dahil sa binsalang dulot ng problemang kinasangkutan, ay kulang ang kanyang pera para tapatan ang presyong yun. Ayaw ni Cora na mapunta sa mga Illanes ang kumpanya, ngunit hindi niya naman alam kung ano ang gagawin para makuha ang majority shares ng kanyang kumpanya. Hanggang sa pumasok sa isip niya ang naging pag-uusap nila ni Theo at ang alok nitong tulong. Sa lahat ng taong pwede niyang lapitan para hingan ng tulong, ay si Theo ang pinakahuling naiisip niya. Hanggat maaari ay ayaw niyang magkaroon ng utang na loob dito at gamiting paraan ng pagkagusto ng binata sa kanya. Gayunpaman, ay wala na siyang ibang alam na pwedeng malapitan na hindi makokontrol ng mga Illanes. Kaya kahit labag sa loob niya, ay nakipagkita siya kay Theo. Suot ang kulay pulang bestida na hapit sa kanyang katawan, ay pumunta siya sa isang mamahaling restaurant kung saan naghihintay si Theo. Habang palapit ay ramdam ni Cora ang kaba, na tila may naririnig na tinig nang hindi pagsang-ayon sa gagawin niya. Aatras na sana siya, ngunit nang ibaling niya ang kanyang tingin sa unahan, ay nakita niya si Theo na nakatayo at nakangiting naghihintay sa kanya. Ang pananamit tindig,
at kabuang itsura nito ay sumisigaw sa yaman at karisma, na maging ang mga babaeng naroon ay nakatingin sa kanya. Bahagyang hinawi ni Cora ang kanyang buhok at taas noong naglakad palapit kay Theo. Malas niyo, ako ang gusto niyan. Wika niya sa kanyang sarili, saka pa simpleng ngumiti. Ngunit sumeryoso siyang muli nang makalapit na kay Theo na hindi maalis ang malagkit na tingin sa kanya. Good evening. You look great. Bati nito na hindi matago ang paghanga sa boses. Thanks. Tipid na ngumiti si Cora saka naupo. Gustuhin man niyang purihin ang kagwapuhan ng binata, ay pinigilan na lamang niya ang sarili. Tahimik silang kumain. Si Cora ay nakatuon lamang ang atensyon sa pagkain at pinag-iisipang mabuti kung itutuloy niya ba ang plano. Sa kabilang banda ay tahimik lang din na nagmamasid si Theo at tila pinag-aaralan ang bawat kilos ng dalaga. Batid nito na hindi makikipagkita si Cora sa kanya kung wala itong mahalagang sasabihin. Kaya naman nang matapos silang kumain, ay hinintay na niya ang sasabihin nito. Nandito ko para humingi ng tulong sa'yo. Wika ni Cora, na pilit nilalabanan ng kahihiyan, lalo pa nang makita niya ang tipid ng ngiti sa labi ni Theo. What do you want me to do then? Tanong ni Theo, na handang sumunod sa mga gusto ng dalaga. Bilhin mo ang shares ni Mr. Isidro at ilagay mo sa pangalan ko. Huwag kang mag-alala, dodoblehin ko ang presyo kapag nakabawi na ako. Ani Cora, saka umiwas ng tingin dahil nakakaramdam siya ng panliliit. Kung gusto mong bilhin ko ang lahat ng shares nila para maging sayo lahat, kayang-kaya kong gawin yun. Pero paano kung sabihin ko sayo na hindi pera ang gusto kong kabayaran kapalit ng tulong na ibibigay ko sayo? Pinanood ni Cora na ipatong ni Theo ang kanyang baba sa nakasalikop nitong mga kamay. Anong ibig mong sabihin? I have conditions, Cora. Yun ay kung ayos lang sayo. Nakaramdam ng kakaibang kaba si Cora sa sinabing iyon ni Theo. Lumipat ka sa bahay ko at doon ka tumira kasama ko. Dagdag pa ng binata na tila seryoso sa sinasabi nito. Nanlaki naman ang mga mata ni Cora at sandaling natahimik bago sinamaan ng tingin ang nooy nakangiting binata. Hindi ako nakikipaglukuhan, Theo. Hindi rin ako nakikipaglukuhan, Cora. Kailangan mong tumira sa poder ko habang inaayos ko ang lahat sa kumpanya mo. For what? My God, Theo. You know what? Huwag na lang. Kung ganyan lang din ang kondisyon mo, hahayaan ko na lang na bumagsak ang kumpanyang. Napahinto si Cora sa pagsasalita dahil nakita niya kung paano bumagsak ang balikat ni Theo at umiling. Ganyan mo ba ako kaayaw? Anito habang nasa sahig ang tingin. Hindi iyon pinansin ni Cora, bagkus ay mas lalong pinanghawakan ng pagkainis sa binata. Babayaran naman kasi kita ng pera. Bakit kailangan ko pang tumira sa bahay mo? Mukha bang kinukulang ako sa pera, Cora? Sarkastikong tanong ni Theo. Dahil doon ay tumayo si Cora at ang pisngi ay namumula na sa galit. Pwes, binabawi ko na ang sinabi ko. Hindi ko na kailangan ng tulong mo. Sigaw ng dalaga, sabay kuha sa kanyang bag. Aalis na sana ito, ngunit nagsalita pang muli si Theo. Kung magbabago pa ang isip mo, you know where to find me. Isang tawag mo lang, Cora. Gagapang sila pabalik sa'yo. Napalunok na lamang siya dahil sa kanyang narinig. Sabay alis sa naturang restaurant. Habang nasa biyahe pa uwi sa kondo niya, ay paulit-ulit niyang nakikita ang mukha ni Theo habang sinasabi ang kondisyon, kapalit ng tulong na hinihingi niya. Tumanggi si Cora sa gusto nito, ngunit ang sitwasyon ay mas lalong lumala, kaya wala na rin siyang ibang nagawa, lalo pa dahil nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang mga magulang. How's the business, Iha? Okay lang naman po, Dad. Pinag-iisipan namin ng mommy mo na umuwi next month dahil baka nahihira. No, Dad. Maagap niyang sabi. Bakit, Iha? Ang pagtataka ay mahahalata sa boses ng kanyang ama. Habang siya'y pinapakalma ang sarili. I mean, not yet. Magpahinga muna kayo dyan ni mommy. Kaya ko naman po rito. Pagsisinungaling niya.
Mukhang nagustuhan mo na ang ginagawa mo, anak. Pagbutihin mo palalo. Yes, Dad. Tugon ni Cora. Ilang saglit pang nakipagkwentuhan ng dalaga bago binaba ang tawag. Ang usapang iyon ang naging hudyat ng pagpayag ni Cora sa alok ni Theo. Kaya naman kinaumagahan ay agad niyang tinawagan ito para ipaalam na pumapayag na siya sa gusto niya. At dahil na rin sa lakas ng impluwensya ng binata, ay mabilis lang na nasolusyonan ng kanyang mga problema. Si Cora na ulit ang may-ari ng major shares ng kanyang kumpanya. At ang problema sa pagitan niya at ng mga Illanes ay parang bulang naglaho. Ngunit kasabay noon ay ang panibagong pagsubok na haharapin niya. Are you sure? Tanong ni Trina habang tinutulungan siya nitong mag-impake ng mga gamit na dadalhin niya sa paglipat niya sa bahay ni Theo. Wala akong choice, Trina. Kailangan kong gawin to para makabawi. Besides, hindi naman ako papayag na tumira doon habang buhay. Pagdating ko doon, lilinawin ko agad ang kasunduan namin. Wika ni Cora na siya ngang ginawa niya nang makarating sa mansyon ni Theo. Ngayon lamang siya nakapunta sa bahay ng binata at kung ikukumpara sa mansyon nila ay di hamak na mas malaki ito. Kasalukuyan siyang nasa harapan ni Theo na nakapamulsa at nakatingin lamang sa kanya. Nang mapansin niyang pinapanood siya nito, ay tumuwid siya ng tayo. Okay, let's start the business here. Titira ako rito sa bahay mo, pero hindi ako magtatagal. Aalis ako rito, oras na mabigay ko na ang perang kabayaran ko sa lahat ng to. Napataas naman ang kilay ang binata. Kararating mo lang, aalis ka na agad? Ayaw mo bang subukan kung ideal husband ba ako? Nanunuksong sabi nito, na inismiran niya lang. Hoy, hindi ko balak maging asawa ka ano? Nasaan ba ang kwarto ko? Hindi na maalis ang ngiti sa labi ni Theo, lalo pa ngayon na nasa poder na niya ang babaeng mahal. Sa dulo, sa kaliwang pasilyo, katabi nun ang kwarto ko, kaya pwede kang kumatok kung gusto mong tumabisa. Shut up, Theo! Padabog na saway ni Cora, na sinagot lamang ni Theo ng mga alakhak. Nang mahanap ang kwarto na tutuluyan niya, ay padabog niyang kinuha ang unan, saka ibinato iyon sa bintana. I hate you, Theo! Naiinis niyang sigaw. Nang gabing iyon ay hindi siya nakatulog ng maayos. Hindi na niya pinoproblema ang kumpanya, pero pinoproblema naman niya ang pakikisama niya kay Theo. Katulad na lamang ng pagsabay niya sa binata sa pagkain ng agahan. Tanghali pa sana siyang babangon, ngunit ipinatawag na siya nito 6:00 pa lamang. Masamang malipasan ng gutom. I suggest, agahan mong gumising taliwas sa nakasanayan mo, para sabay tayong kumain ng agahan at hapunan. Sa tanghali naman ay wala ako. Ani Theo habang kumakain. Samantalang si Cora naman ay tinitignan ang mga pagkaing nasa harapan niya. Nagulat pa siya dahil ang mga pagkaing yun ay ilan sa mga paborito niya. Bigla siyang nakaramdam ng gutom. Ngunit hindi niya pinakita kay Theo na natuwa siya sa agahan. Bakit kailangang sabay pa tayo? Parte din ba yun ang kondisyon mo? Pairap niyang tanong. Sinulyapan siya ng binata, saka ito ngumisi sa kanya. Parte ng kondisyon ko ang alagaan ka habang nasa poder kita. Kaya bilang kabayaran mo na rin, siguraduhin mong hindi ka magpapalipas ng gutom. Sabihin mo kay Manang ang mga pagkain gusto mo para maihanda niya. At kung may kailangan ka pa, sabihan mo lamang ako para mabili ko. Nabitin ang sandok na hawak ng dalaga sa ere dahil sa sinabi ni Theo. Sinabi ko lang na bilhin mo ang shares ng kumpanya ko, Theo. Hindi ko sinabing i-baby mo ako. Masungit niyang sabi na naging dahilan upang makita niyang mapaglarong ngiti ng binatang nasa harapan niya. Kaya ko namang gawing pareho. Yun ay kung gusto mo. Bulong nito na inirapan niya lamang. One more thing. Hindi nila pwedeng malaman na dito ako nakatira. At bakit? Tanong ni Theo. Dahil ano na lang ang iisipin ng mga tao kapag nalaman nila, aber? Na binabahay na kita kasi aasawahin kita? Tina inosente ang pagkakasabi ng binata. Exactly. Hindi ba't malaking iskandalo yan? Ayokong makita ang pangalan ko sa news saying, Cora Cervantes, binahay ng isang bilyonaryo para maisalba ang kumpanya. Like, no way.
Eksahirada niyang tugon, nang iniwian naman ang kausap niya. Arte mo. Talaga, at magtitiis ka dahil yan ang gusto mo. Buwelta niya, saka siya nagsimula ng kumain. Si Cora ay likas na maarte at mataray. Samantala si Theo naman ay pasensyoso at malumanay lagi ang pakikitungo sa dalaga. Bagay na naging dahilan bakit unti-unting nabuksan ang mga mata ni Cora sa totoong katangian ng lalaking inaayawan niya. Katulad ng sinabi ni Theo, palagi silang magkasabay kumain ng agahan at buong maghapon ay nasa kani-kaniya silang trabaho at muli lamang magkikita pagsapit ng gabi. How's your work? Hindi na malaya ni Cora na naging ugali na niyang tanungin si Theo ng ganun sa tuwing umuwi ito galing sa trabaho. Samantalang si Theo naman ay natutuwa sa ganoong pakikitungo ni Cora sa kanya. Good, I close the deal. Dinner tayo. Wow, congrats! Lalabas tayo? Nakangiting tanong ni Cora. Sa mga oras na yon ay nakalimutan niyang nakasuot lang pala siya ng maluwag na sando. Dahilan para mahulog ang isang strap nito at makita ni Theo ang gilid ng kanyang dibdib. Kagat-labing nag-iwas ng tingin si Theo at tumango. Oo, basta ang susuotin mo, t-shirt at pantalon lang. Wika nito na ipinagtaka naman ni Cora. Lumipas ang isang buwan ay hindi na malaya ni Cora na nasasanay na siya sa presensya ng binata at nagiging interesado na siya rito. Sunod mong ilagay yung toyo. Utos ni Theo habang nakaupo sa countertop at abala sa pagbabasa. Si Cora naman ay nasa harapan niya at abala sa pag-aaral na magluto ng adobo. Hindi marunong magluto si Cora dahil nang minsang matikman niya ang luto ni Theo ay inisip niyang gusto niya ring matutong magluto para may silbi naman siya sa bahay na ito. Malayo sa totoong intensyon niya na matutunan kung paano lutuin ang paboritong pagkain nito. Ilan ba ang ilalagay ko? 2 cups? No, that's too much love. Napakagatlabi siya nang muling marinig ang tawag ni Theo sa kanya. Nang sulyapan niya ito, ay nakita niyang abala pa rin ito sa binabasa at walang malay na ang salitang binibigkas niya ay nagpabilis ng tibok sa puso niya. Umiling siya at nag-focus sa ginagawa. Habang hinahalo ang kanyang niluluto, ay hindi niya namalayang nasa likuran na pala niya si Theo. Walang ano-ano ay naramdaman niyang dumampi ang kamay nito sa kanyang batok. Anong ginagawa mo? Nauutal niyang tanong sa binata. Bigla na lamang niyang naramdaman ang kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan. I'm tying your hair. Pawis na pawis ka na. Natatawang sabi ni Theo habang tinatali ang kanyang buhok. Ang hirap naman kasi nito. Daing niya. Madali lang yan. Nagawa mo na yung sinigang, hindi ba? Nang maalala niya ang niluto niyang sinigang, ay tumawa siya, ganun din si Theo. Ang kanya kasing nilutong sinigang ay mayroong tomato sauce. Oh my gosh, nakakahiya! Wika niya sa pagitan ng tawa nila. Sinabi mo lagyan ko ng tomato. I didn't know na hindi pala sauce ang ibig mong sabihin. Reklamo ni Cora. Hindi niya na namalayan na ang kamay ni Theo ay nasa baywang na niya, habang ang isa naman ay pinupunasan ng pawis niya sa noo. Ang mukha niya ay namumula dahil sa init at tindi ng pagtawa. Habang nasa ganoon silang kalapit na distansya, ay nagkaroon siya ng pagkakataon na suriin ang mukha ni Theo. Ngayon ay alam na niya kung bakit maraming babae ang nagkakagusto rito. Hindi niya maiwasang ngumiti, lalo pa nang mapagtanto na siya ang nagugustuhan nito sa dami ng babaeng umaaligid dito. Kaya naman batid niyang may umusbong ng espasyo sa kanyang puso para kay Theo. Tikman na natin. Tila batang sabik na sabik tikman ng binata ang luto ni Cora. Ang alin? Wala sa sariling tanong niya habang nakatingin sa labi ni Theo. Yung niluto mo, unless may iba ka pang gustong tikman. Natauhan si Cora sa narinig at agad na nag-iwas ng tingin dahil ginapangan siya ng hiya. Tinikman nila ang kanyang niluto. At habang pinapanood niya si Theo na nilalasap ang niluto niya, ay lumalayag naman ang isip niya sa hinaharap. Sa mga nakalipas na araw, ay naramdaman niya ang pag-aalaga nito sa kanya. Hindi siya kailanman ito binastos,
Kahit naiinis siya rito noon, hindi rin siya nito pinagtaasan ng boses at ipilit na gustuhin din siya pabalik. Masarap. Wika ni Theo matapos matikman ang adobo. Talaga? Yes, lasang adobo siya. Theo? Oo nga, congrats, pwede ka nang mag-asawa. Pabirong sabi nito. Paano na lang kung ganito ang magiging asawa ko? Paano kung ikaw yun, Theo? Tahimik na tanong ni Cora sa isip. Saka napahawak sa kanyang dibdib. Nag-aasaran sila sa kusina nang madatnan sila ni Trina. Ay, ang taray, anong meron? Cooking show? Bahay-bahayan edition? Bungad nito habang pinandilata naman siya ni Cora. Oh, hi Trina. Nagluto siya ng adobo. Gusto mong tikman? Alok ni Theo na walang alam sa malisyosang tinginan ng magkaibigan. I'd love to. Hindi ko alam na nag-aaral na palang maging housewife ang kaibigan ko. Trina? Saway ni Cora sa kanya. Oo nga pinapabilib ako. Napapikit na lamang siya nang sabihin niyo ni Theo. Kasunod doon ay ang malakas na tili ng kanyang kaibigan. Iwan ko muna kayo dyan. Call me if you need anything. Maliligo lang ako. Paalam ni Theo na hinaplos pa ang likuran ni Cora bago umalis. Cora Cervantes, what is the meaning of this? Nagkakagusto ka na ba kay Theo? Kulang na lang ay lumundag ang kaibigan niya sa tuwa. Shh! Huwag kang ang maingay, Trina. Girl, sabi ko na Sabi ko na magugustuhan mo rin si Theo. Dapat pala magpasalamat ka sa mga Illanes. Dahil kung hindi sa kanila, ay hindi ka mapupunta sa setup na to at madedevelop kay Theo. Sige Trina, lakasan mo pa para marinig niya. Bakit ka ba kasi nandito? Wow ha! Ayaw mo yata akong makita. Nakakaistorbo ba ako sa lambingan niyo? Sige, aalis na. Trina? Sinamaan niya ng tingin ng kaibigan. Fine. Hindi na mabiro. Pumunta ako rito para sabihin sa'yo na umuusad ng investigasyon sa gumuhong building ng mga Illanes. And? Pagputol ni Cora sa sinasabi ng kaibigan. Walang kasalanan ng company natin, gayon din ang sa construction firm. Maya-maya ay tumaas ang kilay ni Cora sa nalaman. Kung ganoon, sino Trina? Hindi pa tapos ang investigasyon, pero sa tingin ko, sinadya na gibain ng building at ibunton sa iyo ang sisi Cora. What? Pero bakit naman gagawin niyo ng mga Illanes sa akin? Nagkibit balikat lamang din si Trina. Ayan pa lang ang alam ko sa ngayon, pero may posibilidad na hindi lang ang mga Illanes ang may gawa. Posibleng ginamit lang sila ng kung sino. May nakaaway ka ba, Cora? Nag-isip bigla ang dalaga. Maldita siya, ngunit alam niyang professional siya sa lahat ng trabahong ginagawa niya. Wala akong nakaaway, Trina, at alam mo yan. Aniya. Gabi na nang makaalis si Trina at naiwan si Cora na malalim ang iniisip patungkol sa sinabi ng kaibigan. Kasalukuyan siyang nakaupo sa may harap ng pool at tahimik na nagmumuni-muni nang tumabi sa kanya si Theo. Ayos ka lang? Tanong ng binata. Yeah, okay naman ako. May problema ba ulit sa kumpanya, Cora? Wala, iniisip ko lang kung kailan ko ibabalik ang bayad ko sa'yo. Isa rin kasi iyon sa bumabagabag sa isip niya. Unti-unti nang nakakabawi ang kanyang negosyo, kaya't may sapat na siyang pera para bayaran si Theo. Ngunit may kung ano sa loob niya na gustong manatili sa piling ng binata. Nakita ni Cora kung paano magulat si Theo. Gumuhit ang lungkot sa mga mata nito, ngunit agad ding nag-iwas ng tingin. Gusto mo na bang umuwi? May bakas ng lungkot sa boses nito. Alam ni Cora kung anong isasagot niya, ngunit bago niya iyon sabihin, ay nagtanong muna siya. Ang tagal mo na akong nagugustuhan, Theo. Ilang ulit na kitang nireject. Minsan napahiya pa kita, pero bakit hindi ka pa rin tumitigil? Ano bang nakita mo sa akin? At anong meron sa akin na wala sa iba? Yun ang matagal nang gustong malaman ni Cora. Ngunit dahil sinusungitan niya si Theo noon, ay hindi niya magawang itanong iyon. Sinulyapan niya si Theo na nooy nakatingin sa pool. Hindi kita gusto, Cora. Uwi ka nito na nakapagpakunot ng noo ng dalaga. Sasabat na sana siya, ngunit muling nagsalita ang binata. Umuulan nun.
Galing akong school at nalaman ko na nawawala yung aso ko. Lumabas ako ng bahay para hanapin siya. Pero dahil sa lakas ng ulan, hindi ko nakita yung malalim na hukay, kaya nahulog ako. Naaalala mo? Tumango si Cora nang maalala ang unang pagkikita nila. Hindi kita kilala, pero nung nakita ko kung paano ka dumapa sa putikan para abutin ang kamay ko mula sa butas, hindi ka na nawala sa isipan ko. Umiyak ka pa dahil akala mo'y mamamatay na ako. Dagdag pa ng binata. Napakagat naman ang labi si Cora habang nakikinig sa kwento ni Theo. That was the start of our friendship, pero umalis ka at iniwan mo ko. Sabat ni Cora, pagkatapos ay nag-iwas ng tingin. Kaya ka ba nagalit sa akin, Cora? Kaya ba pagbalik ko galing US, hindi mo na ako pinapansin? Well, that's because iniwan mo ako sa ere, Theo. Hindi kita iniwan, Cora. Well, yes, hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Pero bumalik ako. Bumalik ka with your girlfriend? Singhal ng dalaga, dahilan upang ngumiti si Theo. Hindi dapat kita gusto eh. Pero nung nakita ko kung paano ka magselos, dahil sa kasama ko na akala mo'y girlfriend ko, sinabi ko sa sarili ko na hindi ako titigil hanggat hindi ka napapasakin. Maya-maya'y hindi nakapagsalita si Cora. I was just 15 years old back then. But I was so sure na ikaw na ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. At bakit ako, Theo? At bakit hindi ikaw, Cora? Tuluyan nang kumawala ang pinipigilang emosyon ni Cora. Huminga siya ng malalim pagkatapos ay humarap sa binata. Alam mo bang nakakainis ka, Theo? Hinawakan ni Theo ang kanyang pisngi at naramdaman pa niya ang panginginig ng kamay nito. Pwede bang magkunwari ka munang wala ka pang pera para hindi mo muna ako mabayaran at hindi ka pa umalis sa tabi ko? Pakiusap ni Theo. Pinagmasdan nila ang mga mata ng bawat isa. Ang emosyon sa pakiusap ni Theo ay damang-dama ni Cora. Dadami ang utang ko sa'yo kapag nagtagal pa ako dito sa bahay mo. Hindi malaman ng dalaga kung paano niya nasasabi ang mga bagay na yun. Hindi kita sisingilin ng mahal, Cora. Unti-unti ay naglapit ang kanilang mga muka nang hindi inaalis ang tingin sa bawat isa. Baka hindi kita mabayaran. Halos maging bulong na lamang ang kanilang mga boses. Isang halik mo lang, Cora. Bayad na lahat ng utang mo, pati na interes. Sa pag-ihip ng malamig na hangin, ay unti-unting dumampi ang labi nila sa isa't isa. Libu-libong sensasyon ang bumalot sa katawan ni Cora, maging kay Theo. Wala silang nagawa, kundi higpitan ng kapit sa isa't isa, habang hinahayaang mag-usap ang kanilang mga labi sa pamamagitan ng mga halik. Nang gabing iyon, ay hinayaan ni Cora na matalo sa laro ng taguan. Matagal na rin kitang gusto, Theo. Ayaw ko lang umamin sa'yo. Aniya ng saglit na maputol ang kanilang halikan. Lingid sa kaalaman ni Theo, ay matagal nang may gusto sa kanyang dalaga. Ngunit hindi lamang umaamin dahil naiinis ito sa kanya. Matapos umamin ni Cora, ay nakita niya kung paano pumikit si Theo at marahang nagmura bago sumilay ang isang matamis na ngiti sa labi nito. Finally, tugon ng binata bago muling inangkin ang labi ng babaeng kay tagal niyang hinabol. Iyon ang naging simula ng pagkakamabutihan nila. Iginiit pa rin ni Cora na magbabayad siya ng kanyang utang at babalik sa kanyang kondo. Pumayag din naman si Theo dahil sa pagkakataong yun ay sigurado na siyang sa kanya na si Cora. Lumipas ang ilang linggo at naging masaya ang kanilang pagsasama. Palagi na silang nakikitang magkasama sa mga formal na salo-salo, kaya naman hindi sila nakaligtas sa mga intriga. So the rumors are true. Kayong dalawa na? Tanong ng isa nilang kakilala. Pinikot ako. Pabirong usal ni Theo. Hey! Angal naman ni Cora. Kung may maniniwala sa'yo, halos lahat yata ng tao rito. Alam kung gaano kakapatay na patay dyan kay Cora, Theo. Hirit naman ng isang lalaki na nasundan ng halakhakan. Maayos ang naging takbo ng lahat. Si Cora ay maayos na muli ang pamamalakad sa kanyang kumpanya.
Nawala ang pangamba niya na madismaya ang kanyang mga magulang. Sa kabilang banda naman, si Theo ay nakahanda na ng singsing dahil may balak na siyang alukin ng kasalang dalaga. Ngunit ang akala nilang tuloy-tuloy na kaligayahan ay muling mahahadlangan. Isang hapon, habang abala si Cora sa pagpili ng damit na isusuot para sa date nila ni Theo, ay dumating si Trina na may dalang mahalagang balita. "Trina, akala ko nasa Bacolod ka." "I was supposed to go there this morning, pero nakausap ko si Anne." Tugon naman ni Trina na ang tinutukoy ay ang kanyang sekretarya. "Tungkol saan naman ang napag-usapan niyo?" "Alam na namin kung sinong nasa likod ng nangyaring eskandalo sa kumpanya mo at ng mga Illanes." Pagkarinig ito ni Cora, ay itinigil niya ang ginagawa niya at itinuon ang atensyon kay Trina. "Sino?" Seryoso niyang tanong habang nakatingin sa nag-aalalang reaksyon ng kaibigan. Biglang nakaramdam si Cora ng kaba dahil sa makahulugang titig ng kaibigan. Ngunit isinantabi niya ang ideyang pumasok sa kanyang isipan. "Sino, Trina?" Muling tanong niya. "It's Theo." Hindi nakaimik si Cora at nalatiling nakatingin sa kaibigan. Sinusuri kung nagsasabi ba ito ng totoo. What? Are you sure?" Tumango si Trina. "Oo, Cora. Nakumpirma ko mula kay Nick. Nakausap niya si Mr. Illanes at sinabi nitong binayaran siya ni Theo upang sadyain ang pagguho ng building at ituon ang sisi sayo." Nanlambot ang mga tuhod ni Cora at napahawak siya sa upuan. Unti-unting umusbong ang galit sa kanya, ngunit pinili niyang maging kalmado at huwag agad maniwala sa kanyang narinig. "Kakausapin ko siya. Baka nagkakamali ka lang. Aniya, magkikita ba kayo? Gusto mo bang samahan kita?" Nag-aalalang tanong ng kaibigan niya, ngunit umiling siya. "Ako na lang, Trina." Mag-isang nagpunta si Cora sa lugar kung saan sila magkikita ni Theo. Pagdating niya ay naroon na ang binata. Sa malayo ay makikita pa rin ang kagwapuhan nito. Habang si Cora naman ay tahimik na naglakad, palapit dito malayo sa gulong nangyayari sa loob ng kanyang isipan. Nang makita siya ni Theo, ay ngumiti ito at sinalubong siya ng isang mahigpit na yakap. "Namiss kita." Bulong ng binata na nooy kinakabahan sa planong proposal. "Traffic, kaya ngayon lang ako." Tugon ni Cora na malayo sa inaasahan ni Theo. Gayunpaman ay umupo sila at pinagsaluhan ng hapunan. Ngunit napansin ni Theo ang pagiging tahimik niya. "Are you okay, Cora? May nangyari ba?" Masuyo niyang tanong. Nag-angat ng tingin ng dalaga at pinagmasdan ang maamong mukha ng lalaking mahal niya. "May gusto kong itanong sa iyo, Theo, at gusto kong sagutin mo yon ng totoo." Seryosong wika ni Cora. "Oo naman, ano ba yun?" "Ikaw bang may pakana sa likod ng pagguho ng building ng mga Illanes?" Direktang tanong niya sa binata. What do you mean, Cora?" "Binayaran mo ba ang mga Illanes para siraan ang kumpanya ko, Theo?" Ang init ay unti-unting kumalat sa katawan ni Cora, lalo pa nang makita niya ang takot sa reaksyon ni Theo. "Cora, let me explain." Tumayo si Cora. "Bakit, Theo? Anong kasalanan ko sa'yo para gawin mo sa akin yon? My God, all this time akala ko sincere ka." "Let me explain, please, Cora." Pakiusap ng binata. "Talagang magpaliwanag ka. Sinong nagbigay sa'yo ng permiso na paglaruan ako, ha? Anong kasalanan ko sa'yo?" "Wala, Cora. Nagawa ko lang yun para mapansin mo ko. I'm sorry. I just love you so much. Nagagawin ko ang lahat para mapansin mo ko." At yun ang naisip mong paraan, ha? Ang sirain at bastusin ang kumpanya ko, pati ako sa publiko? Nandamay ka pa ng mga inosenteng tao para ano, ha? To satisfy your obsession? "Love, please hear me out." "Seyo, pinanood mo akong mapahiya sa harap ng mga kliyente ko at muntik pang mawala sa akin ng kumpanya ko, ng magulang ko. Para ano? Para makapag-alok ka ng tulong sa akin dahil sigurado kang lalapit ako sa'yo? Well, yes, Theo. Sa'yo ko lumapit. Nabahay mo nga ako, hindi ba? Masaya ka na ba?" Umatras si Cora palayo kay Theo
at nakita niya kung paano dumaan ang takot at sakit sa mga mata nito. Ngunit alam niyang mas masakit ang panlulokong ginawa nito sa kanya. Ang akala ko, sincere ka. Bakit kailangan mo kong pilitin na mahalin ka? Nanginig ang boses niya. Kasunod ay ang pagtulo ng mga luha niya. No, please, mali ang iniisip mo. Narinig ko na lahat ng ginawa mo at malinaw kong naintindihan na wala ni isang tama dahilan para gawin mo yun, Theo. Ginulo ng binata ang kanyang buhok. Gustuhin man niyang magpaliwanag ay sarado na ang isip ng dalaga. Ganun ka na ba talaga kadesperadong mahalin ko para umabot ka sa puntong yun, Theo? Cora, hindi yun ganun. Ano pala? Na-bored ka at naisip mong maglaro tapos ako ang paglaruan mo, ganun? Ang galing mo. Wala ka na sigurong paglagyan ng pera kaya pati mga Ilyanes binili mo. Nagawa mo pa akong alukin ng tulong para magmukha kang mabuting tao sa paningin ko. Tama ba ako, Theo? Si Cora ay patuloy na naglalabas ng galit, habang si Theo naman ay walang ibang ginawa kundi tumahimik at tanggapin ang mga sinasabi ni Cora. Mahal kita, Cora, at hindi ako gagawa ng anumang ikakapahamak mo. Tanging tugon ni Theo, gamit ang malumanay na boses. Sorry to say this, pero hindi ganito ang pagmamahal na alam ko. Tapos na tayo, Theo. Kahit anong tago ni Cora sa kanyang emosyon, ay makikita pa rin na nasasaktan siya sa bawat salitang binibitawan niya. Pero sinabi mong mahal mo ko. Please, huwag ganito, Cora. I can fix this. We will fix this. Just give me a... Hindi na pinatapos pa ni Cora ang sasabihin ng binata. Binili mo lang naman ang pagmamahal ko, hindi ba? Kaya ito ang tseke. Kabayaran sa lahat ng utang ko sa'yo. May pasobra pa yan para hindi mo na ako gambalain ulit. Pinanood ni Theo nang itapon ni Cora ang tseke sa harapan niya. Nang mag-angat siya ng tingin, ay nakita niyang tinalikuran na siya ng dalaga. Wala siyang ibang magawa kundi kunin ang singsing sa kanyang bulsa at mapait na ngumiti. Hindi ako natatalo ng mga kalaban ko sa negosyo. Pero bakit pagdating sa'yo, lagi akong talo? Ganun ba ako kahirap ipanalo, Cora? Malungkot na wika niya habang ang pagbuhos ng kanyang mga luha ay hindi na niya napigilan. Hindi na bumalik pa si Cora sa bahay ni Theo. Inutusan na lamang niya ang kanyang sekretarya na kunin ang mga gamit niya roon. At sa paglipas ng mga araw, ay pareho nilang nilibang ang mga sarili. Si Cora ay abala sa kumpanya, habang si Theo ay gayon din. Ngunit ang binata ay nakaantabay pa rin sa kanya, at pilit na inaayos ang gusot sa pagitan nila. Good morning. Bati nito isang umaga nang pumunta sa opisina ni Cora. Kagaya ng mga unang pagkikita nila, ay hindi lamang kumibo si Cora. Ang pagkairita ay muling nabuhay dahil hindi niya basta lang maiiwasan si Theo, dahil isa ito sa stockholders ng kumpanya niya. I was planning to withdraw. Nag-angat ng tingin si Cora matapos marinig ang unang sinabi ni Theo, ngunit sumama lamang ang tingin niya nang putulin nito ang sinasabi at ngumiti sa kanya. Never mind. Gusto ko lang sabihin na mag-i-invest ako. Hindi ko kailangan ng investors. Tugon niya, magsusorry ako. Hirit muli ni Theo na hindi sinukuan ng dalaga. Hindi ko kailangan ng sorry mo. Cora, hindi kita titigilan. I'm willing to give up everything just for you. Hindi kita inoobliga, Theo. Umalis ka na dahil may trabaho pa ako. Please ko. Maya-maya ay biglang pumasok ang kanyang sekretarya, kasunod si Nick, ang kaibigan niya. Miss, hindi na po kayo mahintay ni Sir eh. Nakangiting wika ng kanyang sekretarya. It's okay, Anne. Thank you. Hey there, beautiful lady. Lumapit si Nick kay Cora, saka ito hinalikan sa pisngi. Napalunok si Cora matapos iyong gawin ni Nick sa harapan ni Theo. Nang sulyapan niya ito ay nakita niya kung paano ito nagtiimbagang, habang matalim ang tingin kay Nick. Sabi ko, hintayin mo na lang ako. Tila hirap na hirap niyang wika, dahil nararamdaman niya ang mariing tingin ni Theo. Taliwas sa nakangiting mukha ni Nick. Hindi na ako makapaghintay na makita ka eh. Tumikhim si Theo.
Oh bro, nandito ka pala. Bati ni Nick nang mapansin siya. Oo, kanina pa. Sweet nyo nga eh, masaya ka? Sarkastikong tanong nito. Nag-iwas ng tingin si Cora at nagpigil ng ngiti. Yeah, may dinner kami. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Hindi makapaniwalang tinignan ni Theo si Cora, habang pilit nitong tinatago ang ngiti dahil sa nakikitang reaksyon ng binata. Nandito ko para alukin siya ng kasama. Maagap na sabi ni Cora na iniiwasang marinig ang susunod na sasabihin ni Theo. Naghahanap siya ng kasama para sa isang exhibit, pero sabi ko hindi ako available kasi may dinner tayo. Tama, yun nga. Pagsisinungaling niya. Hindi nagustuhan ni Theo ang narinig niya, lalo pa nang makita ang kamay ni Nick na namamahinga sa baywang ni Cora. Kaya bago pa siya sumabog, ay galit na lumabas na siya. Samantalang si Cora at Nick naman ay natuloy sa kanilang dinner. At hindi lang isang beses iyong nangyari. Dumaan pa ang ilang linggo na palagi silang magkasama. Lingid sa kaalaman ni Cora, si Nick ay nahuhulog na sa kanya. Ngunit kaibigan lamang ang turing niya rito. Ang katotohanan, ang kanyang atensyon at damdamin ay nakatuon pa rin kay Theo. Kaya lamang siya sumasakay sa bawat pagyaya sa kanya nito, ay dahil gusto niyang makitang maapektuhan si Theo sa mga ginagawa niya. Parusa kumbaga. Hanggang sa isang gabi, habang pauwi si Cora sa kanyang kondo, ay may bigla na lamang humablot sa kanya. Ah! Sigaw niya, hanggang sa matagpuan niya ang sarili na nakasandal sa dingding at ang salarin ay ang lalaking mahal niya na ngayon ay kakikitaan ng galit sa mga mata. Theo? Tawag niya. Do you love him? Namamaos na tanong nito sa kanya. Are you drunk? Tanong ni Cora nang maamoy ang alak sa hininga nito. Answer me. Do you love him, Cora Cervantes? Napalunok siya. Yes or no? Bulong ng binata at mas lalong nilapit ang kanyang muka. Habang si Cora ay sinusubukang umatras na para bang kaya niyang tumago sa dingding. Just answer me. Pakiusap ni Theo habang ang mga mata ay namumungay. No. Tugon ni Cora sa maliit na tinig. Tila ba iyon ang sagot na hinihintay nito na magpapakalma sa kanyang buong pagkatao. Tuluyang lumambot ang kanyang reaksyon at namalayan na lamang ni Cora na nakasubsob na ang mukha ng binata sa kanyang balikat, habang ang kanyang baywang ay unti-unting sinasakop ng mga kamay nito. Muli siyang nakaramdam ng kuryente sa kanyang katawan, bagay na tanging si Theo lang ang nakakagawa. Para akong pinapatay sa tuwing makikita ko kayong masaya. Alam mo bang gusto kong putulin ang kamay niya sa tuwing hinahawakan ka niya? Wika ng binata na sa dulo ay may kasamang pagmumura. Theo, lasing ka. Kahit isang drum na alak ang inumin ko, alam ko ang ginagawa ko pagdating sa'yo, Cora. Nanigas na lamang sa kinatatayuan si Cora, habang dinarama ang mainit na hininga ni Theo sa kanyang balikat. Sinubukan ko namang kalimutan ka pero wala, bumabalik talaga ako sa'yo. And I'm sorry if I'm being stubborn. Walang nagturo sa akin kung paano hindi ka mahalin. Parang may humaplo sa puso ni Cora matapos iyong marinig, maging ang mahinang paghikbi ni Theo. Umayos ito ng tayo at diretsyong tumingin sa kanya. Sabihin mo lang na hindi mo na ako mahal. Aalis na ako, Cora. Hindi na kita guguluhin. May kirot na dumaan sa puso niya. Isang sabi mo lang na hindi mo na ako mahal. Hindi mo na ako makikita ko. Mahal kita. Maagap niyang tugon upang patahanin ang lalaking mahal niya. Ngumiti siya at hinawakan ang mukha nito. Mahal kita, Theo. Nakakainis aminin pero mahal kita. Kahit na ikaw ang dahilan kung bakit nagkandaletse-letse ang kumpanya ko. Tila isang gatilyo ang sinabi niyang iyon dahil sa isang iglap ay mabilis siyang hinatak palapit ni Theo at niyakap. I'm sorry. I'm so sorry, Cora. Huwag mo na akong iwan. Bulong nito. Mahina naman siyang natawa. Ang yabang mo kanina tapos ngayon iiyak ka at sasabihin huwag kitang iwan. Kasi naman ikaw Shut up and kiss me. Utos ni Cora
na mabilis na sinunod ni Theo. Sa gilid ng pader, na tanging mumunting ilaw mula sa pasilyo, ang nagsisilbi nilang liwanag, ay muli nilang nahanap ang isa't isa. Sa bawat halik ay makikita ang pagkasabik nila sa isa't isa. At ang bawat yapos ay nagsasabing hindi nila kayang dayain ang mga sarili, na hindi sila nagmamahalan. Isinantabi ni Cora ang kasalanang nagawa ni Theo, habang ang binata ay porsigidong bumawi. Muli silang nagsimula, ngunit muli ring darating ang panibagong problema. Ano yung naririnig ko, Cora? Seryosong tanong ni Nick nang magpunta ito sa opisina niya isang hapon. Ang alin? Na kayo na raw ni Theo. Hindi ba ang sabi mo hindi mo gusto yon? Bakit biglang kayo na ngayon? Wala akong sinabing hindi ko siya gusto. Anak nang, nasaan ako, Cora? Ano yung mga date natin? Huwag mong sabihin na ginawa mo lamang akong panakipbutas. Natauhan si Cora dahil sa mga narinig niya mula kay Nick. Sa kabilang banda ay lumalabas nga na naging panakipbutas niya lamang ito. Look, I'm sorry kung ibang naging dating sa'yo, pero ang akala ko'y malinaw sa'yo na magkaibigan lang tayo. Paliwanag niya, ngunit halatang hindi iyon tatanggapin ni Nick. We've been dating, Cora, for almost a month, and we have known each other for so long. I thought you were aware that I have feelings for you. Umiling si Cora at nagigilty sa ginawa niya. I'm sorry, Nick, pero si Theo ang mahal ko. Aniya. Hindi umimik si Nick at umalis na lamang. Ang akala ni Cora ay malinaw na ang naging pag-uusap nila, ngunit nagkamali siya. Isang linggo matapos ang pag-uusap nila, ay nagpunta siya sa isang party kasama si Theo. Ang party ay dinaluhan din ng mga kilalang personalidad. Naiwan ko yung lipstick ko sa kotse mo. Wika ni Cora habang nakatingin sa kanyang purse. In my car? Do you want me to get it? Ngumiti siya kay Theo. Please? Alright, wait for me here. Mabilis lang ako. Thank you, I love you. Pagkaalis ni Theo, ay nakita niya naman si Nick. Lumapit siya rito upang humingi muli ng tawad. Hi, Nick! Bati niya rito. Inaasahan niyang hindi siya nito papansinin, ngunit ngumiti ito pabalik. Hi, Cora, you look good. Nick, about last time. It's okay, wala na yon, okay na. In fact, may gusto lang sana akong itanong sa'yo, Cora. Oo naman, ano yun, Nick? Naghintay ang dalaga sa itatanong nito. Ngunit naguluhan siya nang biglang namatay ang lahat ng mga ilaw, at tanging sa kinatatayuan lamang nila ang mayroon. Anong nangyayari? Naguguluhang tanong niya. Cora Cervantes, I've loved you for so long, and I can't wait to spend the rest of my life with you. Napaatras bigla si Cora, nang makitang lumuhod si Nick sa kanyang harapan, habang may hawak na singsing. Kasunod noon, ay narinig niya ang hiyawan ng mga tao. Nick, ano to? Sabi ko naman sa iyo, Cora, mahal na mahal kita. Nag-usap na tayo, Nick. Tumayo ka na dyan, kung hindi ay mapapahiya ka lang. You can't do that, Cora. Nandito ang mga magulang mo. Ano na lang ang sasabihin nila kapag nireject mo ang proposal ko at piliin ng lalaking naging dahilan ng mga problema mo? Biglang lumingon si Cora sa mga tao at nakita nga niya ang kanyang mga magulang na nakangiti sa kanya. Stop it, Nick! Mariing bulong niya, ngunit si Nick ay parang walang narinig, bagkus ay tumayo ito at sumigaw. She said yes! Wika nito, at walang habas na hinila si Cora at hinalikan. Nanlaki ang mga mata ni Cora dahil sa bilis na mga pangyayari. Nagulat siya sa ginawa ni Nick, ngunit lalong gumuho ang kanyang emosyon nang makita niya ang malamig na titig ni Theo. Magkadikit pa rin ang mga labi nila ni Nick, at gustuhin man niyang umalis, ay masyadong mariin ang hawak nito sa kanyang leeg. Umiling siya para sana sumenyas kay Theo, ngunit bago pa man niya ito magawa, ay nakita niya kung paano gumuhit ang sakit sa mga mata nito, at talikuran siya palayo. Nang sa wakas ay lumuwag ang hawak ni Nick sa kanya, ay nagawa niyang kumalas at binigyan ito ng malakas na sampal. How dare you to kiss me? Singhal niya na kinagulat ng mga tao. Cora! Tawag ng mommy niya. Kaibigan kita, Nick, at hindi parte ng pagkakaibigan natin ng bastusin ako
at ang lalaking mahal ko. Cora, what is happening? You're making a sin. Mariing bulong ng kanyang ama. Hindi ko boyfriend si Nick at hindi ko siya magiging boyfriend. Galit niyang tugon bago tumakbo palabas upang habulin si Theo. Ngunit huli na ang lahat dahil nakaalis na ito. Mabilis siyang pumunta sa bahay ni Theo, ngunit wala ito roon. Ang tanging naabutan niya lamang ay ang mga kasambahay nito. Manang, nasaan si Theo? Kaalis lang iha, may dalang maleta. Oh, saan pupunta? Aligagang tanong niya. Hindi ko alam iha, wala siyang sinabi. Ano ba ang nangyari? Nagsimulang umiyak si Cora. Pag bumalik po siya, please sabihin niyong sagutin niya ang mga tawag ko. Pakisabi, aayusin ko ang lahat at huwag niya akong iwanan. Pakiusap niya. Agad siyang dinaluhan ng matanda upang aluhin. Sasabihin ko iha, tatawagan ko rin siya. Pagkatapos noon ay umuwi siya, kung saan naghihintay ang kanyang mga magulang. What happened, Cora? Anong ginawa mo? Tanong ng kanyang ama. Sa mga sandaling yun, ay hindi na niya napigilan ang nais kumawalang mga luha. Humagulhol siya sa harap ng kanyang mga magulang. I'm sorry, Ma'am, Dad. I'm such a disappointment. I'm sorry. Humihikbing sabi niya. Oh, iha! Agad namang lumapit ang kanyang ina, saka siya niyakap. Hindi ko intensyon na maglihim sa inyo. I was about to tell you everything sa mga nangyari sa kumpanya, pero naunahan ako ng takot na baka magalit kayo sa akin kaya nilihim ko. Pero nagawa mong ayusin ang mag-isa anak na hindi ka humingi ng tulong sa amin. Tugon ng kanyang ama. Hindi kayo galit sa akin, Dad? Tanong niya. Ang mga matay nanlalabo dahil sa mga luha. Para saan? Alam namin ang lahat ng nangyari, anak. Alam nyo? But how? Theo told us. Sabat ng kanyang ina. Pinakalma muna siya ng kanyang mga magulang bago sila nag-usap. Si Theo? Yes, anak. Si Theodore ang nagsabi sa akin ng lahat ng mga nangyari. Siya rin ang may pakana. At ayos lamang yun sa inyo? Hindi makapaniwalang tanong ni Cora. Siya ang nagsabi sa akin na may balak ang mga Illanes na sirain ang kumpanya natin at nagpresenta si Theo na unahan sila. So yes, Theo planned all those including the false accusations on you. Daddy, alam mo bang galit na galit ako sa kanya dahil doon? Naiinis niyang reklamo na kinangiti ng kanyang ama. Well, you should thank us dahil kung hindi dahil doon ay hindi mo siya mapapansin ulit, hindi ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin, Dad? Dahil hinihintay kitang lumapit sa amin at humingi ng tulong, iha. Simpleng tugon ng kanyang ama. I'm sorry for all the pressure that you've felt, anak. Hindi namin alam na ganun ang nararamdaman mo kung hindi pa sinabi ni Theo. I'm sorry, iha. Hayaan mo from now on. Hindi ka na matatakot na lapitan kami. We love you so much, iha. Sabat naman ang ginang, sabay yakap sa kanya. Sa kabila ng lahat ng mga nangyari, ang marinig ang mga salitang yon mula sa kanyang mga magulang ay parang isang gamot na unti-unting nagpahilom ng mga sugat na dala niya mula noong mga bata pa siya. Nakahinga ng maluwag si Cora at niyakap ng mahigpit ang kanyang mga magulang. You still need to fix your love life, anak. Ako na ang bahala kay Nick. Pasaway na bata. Umiiling na sabi ng Ginoo. And what about Theo? Punong-puno ng pag-asa sa boses ni Thea. He's a good man, pero mabagal. Humalakhak ang kanyang mga magulang, bagay na hindi niya masyadong naunawaan. Fix yourself and follow your heart. Kung saan ka masaya, doon din kami, anak. Thank you, Dad, Mom. Inayos ni Cora ang lahat. Ang kumpanya ay tuluyan ng pinagkatiwala sa kanya ng kanyang mga magulang. Habang si Nick naman ay hindi na muling nagpakita sa kanya. Maging ang mga Illanes ay unti-unting bumagsak ang mga negosyo. Napatunayan pa rin nila na hindi sila basta-basta masisira ng kahit na sino. At malaki ang naging ambag ni Theo sa lahat ng yun. I'm really sorry, Cora. Kung hindi dahil sa sinabi ko sa iyong maling impormasyon, hindi sana kayo nagkagulo ni Theo. Paghingi ni Trina ng paumanhin,
dahil siyang nagsabi na si Theo ang may pakana ng lahat. Tama naman ang sinabi mo, Trina. Yun nga lang hindi malinaw na nasabi sa atin na para pala sa kabutihan ng kumpanya ang ginawa niyang iyon. Kaya huwag ka nang mag-alala, hindi naman ako galit sa iyo eh. Paniniguro niya sa kaibigan. It's been days. Hindi mo pa rin ba siya nakakausap, Cora? Anong plano mo? Hindi pa, Trina. Sinadya kong hindi muna siya kausapin kasi gusto ko munang magkaayos ang lahat. Gusto ko kapag hinarap ko na siya, wala nang aagaw sa atensyon ko. Ang tagal niya nang naghihintay sa akin, Trina. Siguro oras na para tapusin ang paghihintay niya. Well, kung makikita ko pa siya. Ngumiti siya, ngunit may bakas ng lungkot ang mga mata. Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa pagitan nila ni Theo, hindi alam ni Cora kung mananatili pa rin ba ang pagmamahal nito sa kanya. Nang masigurong ang lahat ay nasa ayos na, ay hinanap na ni Cora si Theo. Ngunit hindi naging madali iyon. Ilang tawag at messages na ang pinadala niya. Ilang lugar na rin ang napuntahan niya at pinagtanungan kung nasaan ba si Theo. Ngunit bigo siyang mahanap ito. Hanggang sa maalala niya ang huling lugar na maaari nitong puntahan. Walang sinayang na oras si Cora at agad na pumunta sa Tagaytay. Ang lugar kung saan sila unang nagkakilala at kung saan dinaroon ang lumang bahay nila Theo. Hindi nga siya nagkamali dahil sa wakas ay nakita niya ito. Nakaupo ang binata sa isang duyan. Bagaman nakatalikod sa kanya, ay nasisiguro niyang si Theo iyon. Mabilis siyang naglakad palapit. Ngunit nang nasa tamang distansya na siya, ay huminto siya. Ang tibok ng kanyang puso ay unti-unting bumibilis. Theo, aniya, dahilan upang matigil ang ugoy ng duyan. Akala ko hindi na kita makikita. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Tanong niyang muli. Umaasang may makukuhang sagot, ngunit bigo siya. Inaasahan niya naman na magiging ganoon ang reaksyon ni Theo. Lalo pa dahil nakita nito na naghahalikan sila ni Nick. I'm sorry, sinabi na sa akin ni Dad ang lahat. I'm sorry, hindi kita nabigyan ng chance na magpaliwanag. And I'm sorry about the kiss. Hindi ko yun ginusto. Sinik lang ang may gusto nun. Bahagyang humina ang kanyang boses. How are you? Sa wakas ay nagsalita si Theo. Nangilid ang kanyang mga luha dahil hindi niya inaasahan na yun ang sasabihin ni Theo pagkatapos ng lahat. Tumayo ang binata at hinarap siya. Ang buhok nito ay magulo dahil sa hangin. Hindi ako okay. Pag-amin ni Cora. Kinailangan kong umalis at lumayo sa'yo para maging malinaw sa'yo kung sino at ano ang pipiliin mo, Cora. Ang boses ng binata ay walang kasing hinahon. Naiintindihan ko, Theo. I'm sorry kung ngayon lang ako pumunta rito. Kinailangan ko ring mag-isip-isip because I realize that I'm being unfair to you. Humakbang palapit ang dalaga. Ang kaba ay lalong tumitindi. Sa kabilang banda naman, ay pinipigilan ni Theo na sakupin ang distansya nila at yakapin na si Cora. I realize that you don't deserve me, Theo. Kumpara sa'yo, magulo ko mag-isip. Maingay ako, maarte. Ni hindi ko alam kung nasarapan ka ba talaga sa luto kong adobo. O maganda pa rin ba ako sa paningin mo kapag bagong gising ako? I have lost Theo. And I've caused too much pain for you and... I love you, Cora. Wika ni Theo. Pinutol ang samut-saring pag-aalala ng dalaga tungkol sa kanyang buong pagkatao. Huminga siya ng malalim at ang luha ay hindi na napigilan. Theo! Humihikbing tawag niya sa binata. Hindi na naghintay pa si Theo nang susunod niyang sasabihin dahil mabilis siyang tinakbo ng binata at kinulong sa kanyang mga bisig. I'm sorry, Theo. Shh, it's okay, love. Naiintindihan ko. Marahang inalis ni Theo ang luha sa kanyang pisngi. Huwag ka nang umiyak. Nakarating sa akin ang bilin mo kay Manang at wala naman sa plano ko na iwanan ka. Hindi sa pagkakataong to, Cora. Ang tagal mo nang naghihintay. Hindi ka ba napapagod, Theo? Para hindi na ako mapagod, sagutin mo na ako ngayon. Maagap na sagot ng binata. Sige, tayo na ulit. Sagot naman ni Cora.
sa pag-aakalang iyon ang tinutukoy ng binata. Ngunit ngumiti ito at may kung anong kinuha sa kanyang bulsa. Ilang sandali pa ay nakita ni Cora kung paano ito lumuhod sa kanyang harapan habang hawak-hawak ang isang singsing. Nakita niya rin ang kaba sa mga mata ni Theo. Matagal ko na tong binili at palagi kong daladala dahil gusto kong malaman mo na kahit saang lugar at anumang oras ay handa akong pakasalan ka, Cora. Tumitig ang dalaga sa singsing na hawak ni Theo at sa isang iglap ay nakita niya ang mga araw kung saan nagpapapansin sa kanya si Theo kahit pa tinataboy niya lamang ito. Napahawak siya sa kanyang dibdib dahil sa tindi ng emosyong nararamdaman. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay kahit na maingay ka, maarte at hindi gaanong marunong magluto. Sasamahan kita kahit saan at sisikapin kong maging pahinga mo sa tuwing napapagod ka na. Naglandas ang luha sa pisngi ni Theo. Cora Cervantes, will you marry me? Tanong ni Theo habang pinipigilan na mautal. Sa pagkakataong to'y hindi na nag-isip pa si Cora ng kung ano dahil mabilis siyang tumango. Yes, Theo. Yes, I will marry you. Nagagalak niyang tugon, saka inilahad ang kanyang kamay. Parehong nanginginig ang kamay nila ni Theo habang pinapasok ang singsing sa kanyang daliri. Nang mailagay na ay walang pag-aatubiling hinatak ni Cora si Theo upang siya na mismo ang magbigay ng isang matamis na halik. I love you so much, Anya. I love you with all my life. Tugon naman ng binata. Salamat at hindi ka napagod, Theo. Ikaw ang pahinga ko, Cora. Kaya mapagod man ako, ikaw pa rin ang papawi ng pagod ko. Walang paglagyan ng tuwa nilang dalawa dahil pagkatapos ng lahat ng habulan at taguan ng nararamdaman nila para sa isa't isa, sa wakas ay nagkahulihan din sila at ngayon ay handa ng simula ng buhay ng magkasama bilang mag-asawa.